Ang natitirang mga seksyon ng proyekto ng LRT1 Cavite Extension Project ay nasa mga yugto ng development and planning stages, na pangunahing nakatuon sa paglutas ng right-of-way road issues. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sakop ng segment na ito ang mga istasyon ng Las Piñas at Zapote. Ang konstruksyon ay nakatakdang magsimula sa 2026, na may isang target na petsa ng pagkumpleto na naglalayong 2028. Ang mga issue sa row para sa mga istasyong ito ay naiulat na nalutas. Ang final segment na ito ay tatakbo sa istasyon ng Nyog sa Bacoor, Cavite, na nagsisilbing terminus ng buong proyekto ng extension. Ang target na petsa para sa istasyon ng Nyog na maging operational ay sa 2030. Inihayag ng Department of Transportation (DOTR) ang mga plano noong June 2025 upang magdagdag ng isang extra station sa Talaba, Bacoor, sa pagitan ng mga istasyon ng Zapote at Nyog, upang mas mahusay na maglingkod sa mga pag-unlad sa hinaharap sa lugar. Matatandaan, sinabi ng Department of Transportation (DOTR) na humiling ito ng karagdagang 3 bilyon pesos sa pondo upang makabuo ng isang karagdagang istasyon sa Bacoor City para sa Light Rail Transit Line 1, LRT1 Cavite Extension. Ang buong extension, kabilang ang Talaba Station, ay bahagi ng mga huling yugto na may isang inaasahang petsa ng pagkumpleto ng 2031. Kapag ang buong extension ay maging fully operational na, inaasahan na i-cut ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Pasay at Bacoor, Cavite hanggang sa 25 minuto lamang. Ang pagtatayo ng istasyon ng Talaba ay may bid sa ibang kontratista, gayunpaman, sinabi na pagkatapos ay ibabalik ito sa LRMC para sa mga operations at maintenance. Noong November nung nakaraang taon, ang unang yugto ng linya ng extension ng Cavite ng LRT1 ay binuksan sa pampublikong pagsakay. Nag-uugnay ito sa Baclaran Station sa Pasay City patungo sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Gamit ang Cavite Extension Project, ang kabuuang bilang ng mga istasyon ng LRT1 ay tataas mula 20 hanggang 28, na sumasakop sa ilang mga pangunahing lungsod kabilang ang Quezon City, Caloocan, Maynila, Pasay, at Parañaque, hanggang sa Bacoor, Cavite. Magdaragdag ito ng 11 km sa umiiral na sistema ng railway at inaasahang magseserbisyo hanggang sa 800,000 mga pasahero bawat araw. Inaasahan din na madagdagan at mapahusay ang komersyal na pag-unlad sa paligid ng mga istasyon ng tren. Kung matatandaan, ang grupo ni Villar ay nagsumite ng isang panukala sa Department of Transportation, DOTR, upang sakupin ang proyekto na kasalukuyang binuo ng LRMC. Ang pangunahing kalamangan ng panukala ay ang potensyal na malutas ang mga problema sa right-of-way, dahil ang bagong pagkakahanay ay gagamit ng lupang pag-aari ng pangkat ni Villar. Samantala, inaanyayahan ng Department of Transportation, DOTR, ang parehong lokal at internasyonal na mga kumpanya ng pagkonsulta upang lumahok sa isang komperensya ng pakikipag-ugnay sa merkado para sa proyekto ng Project Management Consultancy, PMC, ng pinakahihintay na Metro Rail Transit Line 4, MRT4 na proyekto, na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa komersyal na pag-rollout ng isa sa mga flagship mass transit ng Pilipinas. Naka-schedule last June 4, 2025 sa EDSA Shangri-La, Manila. Ang kaganapan ay pinagsama sa Asian Development Bank, ADB,
at ang Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, na binibigyang diin ang malawak na international bakang and regional development significance. Ang kumperensya ay naglalayong sukatin ang interes mula sa mga potensyal na kasosyo sa pagkonsulta at balangkas ang saklaw ng mga serbisyo ng PMC, isang kritikal na papel sa paghahatid ng 59.3 bilyong pesos proyekto sa infrastruktura. Binigyang diin ng DOTR ang kumperensya bilang isang platform para sa mga kumpanya na magkahanay sa mga layunin ng proyekto at magsumite ng mga mapagkompetensyang panukala para sa pangangasiwa ng pamamahala sa panahon ng konstruksyon at komisyon. MRT-4, isang fully elevated, 15.56 kilometrong railway na idinisenyo upang magbigay ng mabilis, maaasahan, at inclusive mass transit kasama ang Ortigas Corridor mula sa San Juan City hanggang Taytay, Rizal. Kapag operational na, ang linya ay inaasahan na mabawasan ang mga oras ng paglalakbay mula 1 hanggang 3 oras sa pamamagitan ng kalsada hanggang sa ilalim ng 30 minuto sa pamamagitan ng tren, ayon sa ADB. Nagtatampok ng 11 mga istasyon at probisyon para sa 2 karagdagang mga bago, ang MRT-4 ay inaasahang maglingkod ng higit sa 328,000 araw-araw na mga pasahero sa pamamagitan ng 2030, pag-iwas sa kasikipan sa Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Pasig, at ang munisipyo ng Cainta at Taytay. Sa mga tren na may kakayahang umabot sa 80 km per hour, tutugunan ng system ang mga kakulangan sa kapasidad sa isa sa mga pinaka-congested corridors ng metro. Ayon sa ADB, ang MRT-4 ay hindi lamang mapapahusay ang kahusayan sa transportasyon ngunit din, mapanatili ang mataas na paglago ng ekonomiya at magsusulong ng inclusive na pag-unlad ng lungsod, sa mga pangunahing lugar ng paglago tulad ng Ortigas Central Business District, Pasig City, at ang mas malawak na Rizal Province.